Mag-ingat. Nagulat ang mga doktor na ang kape sa umaga ay maaring lihim na nakakasira sa iyong mga kalamnan at nakakaubos ng iyong enerhiya. Bubunyag ko na ang simpleng pulbos na ito na matatagpuan sa kusina kapag hinaluan ng kape ay maaaring magpanumbalik ng sigla at maiwasan ang pagtanda. Hago ko ibunyag ang sikreto. Kung mahalaga ang kalusugan nyo, pakiclick ang like, subscribe at ang bell button para lagi kayong una sa mga tips ng Senior Masaya. Taon na po kayo mga ginangat Ginoo at saan po kayo nanonood? Isulat sa comment section para magkabatian at maipagdasal natin ang isa't. Isipin nyo si Lolo Ben na laging nagsasabing malakas pa ako at binabaliwala ang panghihina ng kanyang mga binti sa pag-aakalang normal lang ito sa pagtanda. Isang umaga habang nagtitimpla ng kape, nabitawan niya ang tasa at nang subukan niyang yumuko para pulutin ito, bigla siyang natumba at ang kanyang mga binti ay tila naging halaya na ayaw ng sumunod. Doon siya nakahiga sa malamig na sahig. Sa loob ng 3 oras, nakatingin sa tisame. Walang magawa at lumuluha sa hiya habang hinihintay ang kanyang anak na umuwi para buhatin siya na parang isang walang dayang sanggol, isang bangungot ng pagkawala ng kalayaan na nagsimula sa simpleng pagtanggi na kailangan ng kanyang katawan ng nutrisyon. Bago pa maging huli ang lahat, ang kape ay hindi lamang inumin na pampagising sa umaga. Para sa milyon-milyong senior citizen, maaaring ito ay unti-unting nagnanakaw ng inyong lakas o kaya naman ay pwede itong maging susi upang maibalik ang inyong sigla ng mas mabilis pa kaysa sa pinakamahal na mga supplement. Pagkalipas ng edad 6 na, ang iyong katawan ay nawawala ng muscle mass ng hanggang 8% bawat dekada. Ito ay nagpapataas ng panganib ng pagkatumba, pagkabali ng buto at maaaring humantong sa maagang pagkamatay. Ngunit narito ang isang nakakagulat na katotohanan. Kapag hinaluan ng tamang natural na sangkap, ang tasa ng kape na iyon ay maaaring maging isang makapangyarihang gamot. Ang mga sangkap na ito na nakatago sa mga pag-aaral na hindi gaanong nabibigyang pansin ay napatunayang nakakabawas ng pamamaga, pumoprotekta sa mga ugat, tumutunaw ng taba sa tiyan at kaya pang ibalik ang nawalang muscle mass. Hindi ito sasabihin sa inyo ng malalaking kumpanya dahil wala silang kikitain na bilyong-bilyong dolyar mula sa mga natural na sangkap na ito. Ngunit ngayon, matutuklasan nyo ang 8 na patunayang sangkap na pwede ninyong ihalo sa inyong kape tuwing umaga. Aayusin natin ito mula sa ika hanggang sa number 1. Siguraduhin panoorin ito hanggang dulo dahil ang sangkap sa number 4 ay napakalakas na ayon sa isang pag-aaral. Nakatulong ito na mapabuti ang kakayahang kumilos ng mga senior ng higit sa 40%. Ngunit halos walang gumagamit nito sa kanlurang mundo. Bago tayo magsimula, maaari ko bang itanong kung ilang taon na kayo? Taga saan kayo nanonood at kumusta ang inyong kalusugan ngayon? Mag-comment sa ibaba. Binabasa namin ang bawat komento. Ikaw, Cinnamon Canela. Ito ay isang pampalasa na madalas iniisip ng mga tao para lamang sa mga panghimagas o tuwing may okasyon. Pero kapag hinalo mo ito sa kape, nagiging sandata ito para protektahan ang iyong muscles. Ang cinnamon ay puno ng mga compound na panlaban sa pamamaga, nagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo at higit sa lahat tumutulong na mapanatiling stable ang asukal sa dugo. Ang huling puntong ito ay napakahalaga para sa mga senior dahil ang hindi matatag na blood sugar ay unti-unting nagnanakaw ng enerhiya mula sa muscles at pinabibilis ang pagkasira nito. Halimbawa, si Lolo Jose, 68 taong gulang, ay laging nakakaramdam ng pagod. Pagkatapos ng tanghalian at napansin niyang humihina ang kanyang mga binti kapag umaakyat ang hagdan. Iminungkahin ng kanyang asawa na budburan ng cinnamon ng kanyang kape sa umaga. Sa una ay hindi siya naniwala pero sinubukan niya rin. Sa loob ng ilang linggo, hindi na inaantok si Lolo Jose sa hapon. Gumaan ang pakiramdam ng kanyang mga binti at ang kanyang blood sugar ay bumaba ng halos 20 points. Gulat na gulat si Dr. Ramon Aquino sa kanya. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa isang kutsaritang cinnamon bawat araw. Pinatunayan na ito ng siyensya. Ang pabago-bagong blood sugar ay nagdudulot ng pagtaas ng insulin na nagpapahirap sa muscles na sumipsip ng nutrients. Ang cinnamon ay tumutulong na bawasan ng mga pagbabagong iyon kaya ang iyong muscles ay nakakatanggap ng tuloy-tuloy na enerhiya. Kalahating kutsarita lamang sa inyong kape sa umaga ay sapat na.
Para sa pinakamagandang resulta, gamitin ang Salon Cinnamon o True Cinnamon dahil mas mababa ang coumarin content nito na maaaring delikado kung sobra. Hindi tulad ng mga creamer na puno ng asukal, ang cinnamon ay walang calories at hindi nagpapataas ng insulin, ngunit ginagawa nitong kakampi ng iyong metabolism ang simpleng kape. Iap ito, cocoa powder. Oo, ito ang parehong sangka na ginagamit sa hot chocolate. Ngunit kapag inilagay sa kape ng walang asukal, ito ay nagiging isang superfood. Ang cocoa ay mataas sa flavanus, mga compound mula sa halaman na napatunayang nagpapaganda ng daloy ng dugo, nagbabawas ng pamamaga at tumutulong sa pagbawi ng muscles. Para sa mga senior, ang sirkulasyon ng dugo ay napakahalaga. Kapag humina ang daloy ng dugo dahil sa edad, nakakatanggap ng mas kaunting oxygen at nutrients ang muscles, kaya bumibigat ang pakiramdam ng mga binti at bumababa ang enerhiya. Ang coco ay nakakatulong na baguhin ang sitwasyong iyon. Isang halimbawa ay si Lola Maria, 71 taong gulang, na mahilig magkape pero natatakot sa pamamanhid ng kanyang mga binti habang umaakyat ng umaga. Iminungkahin ang kanyang abo na mahilig mag-gym na subukan niyang haluan ng isang kutsarang unsweetened cocoa ang kanyang kape. Natatawa siya noong una, kape at cocoa. Pero sa loob ng ilang linggo, napansin ni Lola Maria na gumaan ang kanyang paglalakad. Tumagal ang kaniyang resistensya at bumaba pa ang kaniyang blood pressure sa sumunod niyang check-up. Ang isang simpleng kutsarang ang cocoa ay nagsimulang baguhin ang kanyang umaga. Ipinapaliwanag ng siyensya na ang flavanol sa cocoa ay nagpapabuti ng endothelial function o ang kakayahan ng mga ugat na lumawak at maghatid ng dugo na puno ng oxygen sa muscles. Ibig sabihin nito ay mas magandang performance, mas mabilis na pag-recover, at mas kaunting paninigas ng kasukasuan. Kapag isinama ang natural na caffeine ng kape, ang cocoa ay nagbibigay ng dobleng lakas, enerhiya, at mas magandang sirkulasyon. Ang susi ay gumamit ng natural na cocoa powder na walang asukal, hindi yung chocolate drink mix na matamis. 6, coconut oil o MCT oil. Kahit mukhang kakaiba, ang pagdagdag nito ay matagal nang ginagawa sa ilang bahagi ng Asya kung saan ginagamit ito ng mga senior bilang enerhiya para sa katawan at utak. Para sa mga senior, hindi lang ito uso, ito ay paraan upang mapanatili ang enerhiya, protektahan ng muscles at makatulong sa pagbabawas ng timbang. Hindi tulad ng karaniwang taba, ang medium chain triglycerides o MCT ay mabilis na nagiging ketones, isang malinis at mabisang pinagkukunan ng enerhiya para sa muscles at utak. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga selula ay nagiging hindi gaanong epesyente sa paggamit ng glucose na siyang dahilan ng pagkapagod, brain fog at panghihina ng muscles. Ang paggamit ang ketones ay nagbibigay sa katawan ng matatag na enerhiya na hindi biglang bumababagsak tulad ng sa asukal. Naranasan ito ni Lolo Roberto, 69 years old. Mahal niya ang kanyang kape sa umaga pero madalas siyang manginig bago magtanghalian at naghahanap ng matamis na merienda para lang makaraos. Iminungkahin ng kandangan anak na haluan ito ng isang kutsanitang MCT oil. Nag-alinlangan si Lolo Roberto at nagbiro na ayaw niya ng mantikang kape. Pero matapos subukan, napansin niya ang pagbabago. Ang kanyang enerhiya ay nanatiling matatag hanggang tangkalian. Nawala ang kanyang paghahanap ng pagkain at sa loob ng 2 buwan ay nabawasan siya ng 7 lbs o halos 3.2 kil sa kanyang bewang. Mas naging madali ang kanyang paglalakad sa hapon at humanga si Dr. Ramon sa kanyang improved energy letters. Magsimula ng paunti-unti, isang kutsaritang coconut oil o MCT oil sa inyong kape. Pwede mong dagdagan kapag nasasanay na ang katawan. Ang paghalo nito ay nagbibigay creamy texture na gusto ng marami. 5, gatas ng baka o soy milk. Mayroon tayong simpleng bagay na madalas binabaliwala, ang pagdagdag ng gatas ng baka o soy milk sa kape. Kahit mukhang pampasarap lang ay nagpapalit sa kape. Bilang inuming nagpapanatili ng muscles na napakahalaga pagkalipas ng edad 60. Ang gatas ng baka ay nagbibigay ng kumpletong protina na may lahat ng essential amino acids kabilang ang leine na nagpapagana sa paglaki ng muscles. Samantalang ang soy milk ay nagbibigay ng mataas na kalidad na plant-based protein at isoflavones na hindi lang pumoprotekta sa buto kundi sumusuporta rin sa puso.
Natutunan nito ni Lola Corazon, 72 years old sa mahirap na paraan. Umiinom siya ng black coffee sa loob ng maraming dekada sa pag-aakalang mas malusog ito dahil walang calories. Pero napansin ng kaniyang anak na nurse na pumapayat ang kaniyang mga braso at humihina siya. Iminungkahiin nitong lagyan ng soy milk ang kaniyang kape. Sa loob ng ilang buwan, napansin ni Lola Corazon na mas madali na niyang mabuhat ang mga pinamili at nakaakyat siya ng hagdan nang hindi masyadong hinihingal. Sinabi pa ni Dr. Ramon na bahagyang mumanda ang tibay ng kanyang buto. Ang kalahating tasa ng gatas o soy milk ay nagdaragdag ng 4 to 6 grams ng protina. Piliin ang lactose-free kung ikaw ay sensitive or fortified soy milk kung gusto mo ng plant-based. Paalala, kung sa tingin nyo ay nakakatulong ang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa Senior Masaya Channel para hindi kayo mahuli sa mga ganitong tips. Kung gusto nyong suportahan ang channel, i-click ang super thanks button sa ilalim ng video. Ika-4, collagen powder. Madalas itong tinitingnan bilang supplement sa pagpapaganda, pero para sa mga senior, higit pa ito sa balat. Ang collagen ay parang pandikit na nagdudugtong sa iyong muscles, kasuasuhan at buto. Pagkalipas ng edad 60, ang natural na produksyon ng collagen ay bumababa ng halos 1% kada taon, kaya nagiging karaniwan ng paninigas ng joints at mabagal na paggaling. Sa pamamagitan ng paghahalo ng collagen powder sa kape, malalabanan mo ito. Halimbawa, si Lolo Manuel, 70 years old, ay mahilig mag-garden pero takot sa sakit ng katawan. Pagkatapos iminungkahi ng kapitbahay niya ang collagen sa kape. Sa loob ng 2 buwan, nabawasan ang sakit ng kanyang tuhod at nakakaluhod na siya ulit sa hardin ng walang daing. Para sa kanya, ang collagen ay hindi lang supplement kundi susi sa kalayaan sa paggalaw ng walang sakit. Ang collagen ay nagbibigay ng amino acids tulad ng glycine at proline. Isang kutsara lang ay mayroon ng halos 10 grams ng protina na natutunaw sa kape ng walang lasa. Isang pag-aaral noong 2022 ang nakatuklas na ang mga senior na nagsasupplement ng whey protein ay tumaas ang lean muscle mass ng 38%. Si Lola Elena, 67 years old, ay dating nahirapan sa pagbubuhat ng laundry basket. Imininungkahi ng anak niya ang isang scoop ng unflavored whey protein sa kape. Pagkalipas ng ilang linggo, tumigas ang kanyang braso. Naging matatag ang mga binti at kinumpirma ni Dr. Ramon na nadagdagan ang kanyang muscle mass. Gumamit ng unflavored whey protein isolate para madaling matunaw at walang asukal. Ikalawa, chia seeds. Maliit, walang lasa at madalas baliwalain, pero isa ito sa pinakamakapangyarihang pagkain. Huwag hayaang lukuhin kayo ng liit nito. Kapag dinurog at inihalo sa mainit na kape, ang chia seeds ay naglalabas ng fiber, omega-3 fatty acids at plant-based protein. Karamihan sa mga senior ay kulang sa fiber at omega-3 na nagpapabilis ng paghina ng muscles at pagdulot ng memory loss. Tinutugunan ng chia seeds ang mga problemang ito. Si Lolo Antonio, 70 years old, ay namroblema sa constipation at lumalaking tiyan. Imininungkahin ang anak ng nutritionist na durugin ang chia seeds at ihalo sa kape. Noong una ay tinawag niya itong pagkain ng ibon pero nagulat siya sa resulta. Gumanda ang kanyang digestion, lumiit ang bewang at nabawasan ng sakit ng joints. Sabi niya, para akong naglagay ng langis sa aking makina. Mahalaga na durugin muna ang buto bago ihalo para makuha ang nutrients. 1 to 2 kutsarita lang sa kape ay sapat na. Ikaw una, luyang dilaw or turmeric at paminta. Ang golden duo, ito ay tila simpleng pampalasa, pero para sa mga senior, isa ito sa pinakamalakas na natural na gamot. Ang turmeric ay may curcumin na panlaban sa pamamaga at pinoprotektahan ng mga ugat. Ngunit may kondisyon, hindi ito masyadong nasisipsip ng katawan kung ito lang. Kapag hinal kaunting paminta or black pepper, ang absorption ay tumataas ng hanggang 2,000%. Ang pamamaga o inflammation ang tahimik na magnanakaw ng lakas pagkalipas ng edad 60. Sinisira ito ng muscle tissue at pinapasakit ang joints. Nilalaban ito ng turmeric. Si Lolo Francisco, 73 years old, ay halos tumigil na sa pag-garden dahil sa sakit at pamamaga ng tuhod. Iminungkahin ng anak niya ang kalahating kutsarita ng turmeric at kaunting paminta sa kape. Matapos ang ilang linggo, nakakaluhod na siya ulit at nagbubunot ng damo ng walang sakit. Sabi ni Dr. Ramon, gumagalaw siya na parang binata. Para mawala ang matapang na lasa, pwedeng dagdagan ng kaunting cinnamon o patak ng honey. Paalala, ang videong ito ay para sa edukasyon lamang at hindi pamalit sa payo ng doktor. Ang kalagayan ng bawat isa ay magkakaiba, kaya kumonsulta muna kay inyong doktor bago baguhin ang inyong diet, lalo na kung may iniinom kayong gamot.
Sa madaling salita, tinalakay natin ang 8 makapangyarihang supplement para sa inyong kape. Cinnamon, cocoa, MCG oil, gatas, collagen, whey protein, chia seeds at turmeric na may paminta. Alin dito ang susubukan nyo muna? I-comment sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Senior Masaya para sa higit pang tips sa kalusugan. Tandaan, ang pagtanda ay hindi kailangang maging sanhi ng panghihina. Ang inyong kape sa umaga ay pwedeng maging susi sa mas malakas na kinabukasan.